Okay mga boss, welcome back at Concert EB502C. 502C, ano ba yan? Concert EB502C na naman yung nagawa natin. So nakagawa na tayo ng Concert EB502A, 502B. Ngayon try naman natin tong Concert EB502C. So titingnan natin mga boss kung ano bang kinaibahan nito sa 502A at saka sa 502B. Bakit meron siyang 502C? Ang mukha nila kung titingnan mo parehas lang naman sa 502A at saka 502B. Nga pala mga boss, ito ay yung may-ari nito malapit lang ata Santa Mesa ata eh. Tama ba? Tatalon? Shoutout pala sa may-ari. Tama ba Tatalon? So nadala na nila ito sa sa raon nila pinagawa. Sabi ko nga mas malapit talaga doon eh. Kaya lang iwan ko, nagsugal sila dito sa akin. Mas malayo sa akin eh. Nagtry sila sa akin eh, sana mapagana ko to kasi yun nga, ibig sabihin pag ginawa na sa raon magagaling yung mga technician doon sa raon kaya nga nila mag-repair ng amplifier, saglitan lang yung mga repair while you wait. So eksperto sila dyan sila magaling talaga na pwede mong gawin mga madali ang repair ba, yan sila. Tayo hindi tayo ganun kahusay para magawa ng minsan inaabot ng isang araw, 2 araw bago magawa. Pero tingnan natin kung anong napaiba ng kwento. Tingnan natin kung ano ang laman nito, kung ano yung trouble niya, kung bakit bakit ipapagawa. Tapos ito na yung laman ng Concert EB502C. Nakapagbukas na rin ako ng Concert EB602R. Parang yung board niya kahawig nito sa Concert EB502C. So ang problema nito, tika lang bago tayo magtingin ng problema. Nga pala mga boss, kaya pala siya 502C na dahil siguro dito sa supply. 37037 na yung supply ng Yung Concert 502A at saka 502B 34 ata o kaya 33. Siya mataas din ng konti. Pero may Concert 502B din na na mataas-taas yung supply 37. Siguro sa board din medyo, pero parehas lang naman takbo na circuitry. Yan, kung titingnan nyo halos parehas lang din. Malabo. Nga pala yun na pinagawa nila sa raon kasama ng pinalitan niya mga pihitan. Kaya wala tayong problema dyan kasi bagong palit daw yan. Kaya lang hindi na ata nagustuhan ng may-ari yung pagpihit niya kasi yung alam niyo yung may click type, pag pinihit ganun yung dati, sabi ko wala tayong magagawa kasi kahit yung stock ko din wala na. Yung pag pinihit mo wala ka na mararamdaman na parang parang humihinto-hinto siya o yung parang mararamdaman pag pinihit parang katulad dito sa main volume. Sabi ko wala na ako magagawa dyan kasi ganun din ang stock ko eh. Pero hindi dyan ang problema. Ang problema kasi nito mga boss, nung tinignan namin ito, Concert EB502C, ayan. So nagkaroon na siya ng corrosion. Sabi ko nga sa may-ari, ang nangyari dito, baka may nailagay kayo dito na na babasa o likido. Kaya nagkaroon siya kasi sabi nila hindi na rin daw bigla na lang daw hindi tumunog. Tapos ang ginawa nito nung sa raon, kinonvert yung relay kasi yung relay nito mga boss, ayan tingnan nyo. Buksan natin, tanggalin natin to. Saglit lang i-cut ko na muna dito. Okay mga boss, so ito na nga nakalas natin. Ito na yung relay na nilagay. Yan. So ang balak natin dyan ay ibabalik natin yung dati. Baka nasira yung relay na yon, wala agad mahanap para magawa agad. Ganito na yung ginawa ng technician. Kasi ganito naman yung relay dati sa mga 502A, 502B. Kaya lang ito siya medyo naiba na. Yung selector niya kasi dito sa sa selector niya pa sa speaker. Dito sa 502C na address na yon. Kasi nasisira kadalasan yung yung mga ganito, yung selector kasi na ganito lang nasisira sa 502A at saka sa 502B. Dito sa 502C, maganda-ganda kasi na address na nila, nagawa na nila ng ito kasi yung ito kasi yung pinanggalingan ng ng selector switch. So yung selector hindi na mismo yung ground ng speaker o ng speaker out ang sinisilik niya, kundi yung voltahe na lang na mapupunta sa relay. Mas mababa na yung amperahe nun, kaya hindi na madadali. Kung mapapansin nyo dito, wala na yung wala na yung mapapansin nyo ditong wire na marami na papunta dito. 'Di ba sa 502 naka-wire pa ganun.
So wala na dito sa 502C. Ang ginawa, nasolusyon na nila yun, ginawa na ng relay. Relay dalawa na para pwede na silang mag-select. Kaya lang, dahil nga pinalitan ng napalitan na ng ganito, so nirekta na lang muna ng ng gumawa para gumana. Yan. Pero dahil meron naman nata ako niyang relay na yan, ibalik ko na lang sa dati, palitan ko. At nga pala, may na rin ito eh. May mga signs of repair na rin pala to. Yan. So ibig sabihin hindi lang din naman relay, kasi ang sinasabi ng may-ari relay lang daw problema nito. Sa tingin ko hindi lang naman relay ang ginawa dito ng ng gumawa. So may iba pa yan kasi mapapansin nyo nagpalit siya dyan ng mga transistor. Ito kasi yung mga itsura ng hindi pa napapalitan ng transistor. Ito naman yung nagalaw na, kaya lang hindi lang nalinis ng gumawa. Sa power transistor naman parang wala pa namang nagalaw dyan. Kaya, so tinik lang din siguro niya itong mga driver transistor. Ayan. So sa tingin ko wala pa namang gano'n, kasi maganda pa tong board, bago pa. Yan. Ayusin na lang natin yan. Sa tingin ko itong 502C mas magandang version ng 502B at saka 502E. Dito lang siguro sa heatsink sila medyo pero okay na rin to. Sa design lang, at saka mas maliit na yung board. Overall para sa akin mas type ko to kaysa mas gusto ko yung pagkagawa ng board. Mas maliit kaysa board ng wala nga, natakpan ko na kasi yung 502 Mas maliit yung board niya kumpara sa 502A at B. Although naman yung design nila dito sa amplifier section, lahat ng mga pyesa same lang naman dun sa 502. Kalawang? May kalawang na ata. Sige nga, ilawan natin. May kalawang. So palitan na rin natin yan. Ayan may kalawang na. Tingnan nga natin kung may mga kinakalawang. Ano ba hindi na kaya ng zoom ko? Ayan. Okay. Okay. Ano ba tong kamay ko? So double check nga natin. So mismo yung cellphone na yung ginagamit kong microscope. Para kaya lang malikot ang kamay ko. Tinitingnan natin kung may kalawang. Okay, so far mukhang okay naman. Linisan na lang natin yan. Yung lang. Palitan na lang natin yan. Yan, yung 4. Para pantay siya. Siguro hugasan ko na lang to bukas. Ito mas mabilis kong magagawa. Maghanap na lang din ako ng relay na ikakabit dito. Meron ako dyan mga nakatago, siguro hanapin ko na lang. Yan. Buo naman yung buo ba yung fuse nya? Buo naman. So yun ang ayusin natin. Tsaka ito, papalit tayo ng mga pyesa dito. Ayan, matindi ang siraw. Yan siguro ang gagawin natin mga boss. Ayan. Yan. Yan. Ito naman yung niya. So okay. Mahaba na at malabo. Bukas na lang at kakalasin ko na lang to.
Okay mga boss, natuyo na to kanina pa. Bali hindi ko lang na i-vlog kasi may mga dumating na customer, may mga subscriber tayo na dumaan. At habang ginagawa ko kaya nakalimutan ko na rin kunan ng video. Bali dito pala una nating ginawa dyan ay yung relay muna. So yung plano ko na relay, ito muna yung sana ikakabit ko. Yan, kaya lang napansin ko mas maiksi siya. Yan na nakakapitan na, mas maiksi. Then ang ano nito ay 12 volts. Ayan o, 12 volts DC. So ang kailangan natin, ayan nakalagay dyan o, 24 volts. Yan. At saka mas mahaba. So nakakuha na tayo ganitong klase na 24 volts meron tayo. Meron tayo dyan. So ang tatak nyan ay ano, Omron. Yan, magandang klase din yan, Omron ang brand. Sa tingin ko matibay-tibay yan. Tsaka yung hinang dito sa likod naayos na rin natin. Yan, naayos na rin natin yung mga hinang dyan. Din dito na lang tayo ito na lang kasi di ba lamutak to. Nalinis na natin tapos maglalagay na lang tayo ng mga resistor na may kinalawang. Yung hindi naman nadali talaga ibabalik natin. Yun lang, pasensya na at hindi natin nagawa ng video yung dito sa may ginagawa kasi ako kanina. Yung pan malinis na rin. So update ko lang kayo pag natapos siguro i-assemble ko to tapos i-testing. Ayan mga boss, naikabit na natin yung board pero hindi pa yan naka-screw. Temporary lang muna yung mga wiring. Ayan, ayos na. Nga pala yung last na pinalitan natin dito itong 33, yung 4 at saka yung 680. Yan. So power on na natin. Yan, nag-power na. So nag-switch na din yung relay, tama ba? So volume natin. Okay. Okay. Nawawala dito. Nawawala yung naglulus. So nangyari, inop ko muna yung volume mga boss, naka-off muna. Naka-off muna yung volume. Tapos sinubukan natin tong pindutin yung loudness, is bass. Ayaw gumana. So lipat natin sa kabilang channel. Dito tayo sa kabila. Oh. Naka-off na yung volume, may sounds. So mga boss, may tama yung may tama yung volume. Yan. Naka-off na, tumutunog pa rin. Kaya try nga natin yung Okay. So siguro yung huling gagawin natin dito ay patapos na to, tumutunog naman. Palit tayo ng volume na bago. Then palit tayo ng dalawang switch, yung is bass at saka loudness. Hindi na rin gumagana kasi pag Pero try ko din kausapin yung may-ari kung gusto niya papalitan ulit itong kausapin ko. Okay mga boss, nakausap ko na yung may-ari at binigyan na ako ng go signal, kaya ayan, pinagpapalitan na natin ng switch kasama yung dalawang switch, mga potentiometer sa baba,
So binalutan na rin natin. Bakit may balot ng masking tape yan? Actually mga boss, ang protection yan ay sa ano lang naman, sa alikabok. Para hindi siya ma-damage pag maalikabukan. Kakaroon ng garas-gas sa tunog o ano, kaluskus. Yan ang problema pag naalikabukan. Diyan natin malalaman kung ano ang performance ng may nakabalot. So lalagyan ko yan ng ano, kung anong pitch ako ginawa. Tingnan natin kung tatagal talaga yung potentiometer kapag nakabalot. So testing na natin. Ayan, yung nakababa na yung naka dito sa ano, sa left channel, yung medyo maingay, yung nakababa na yung volume at natunog pa rin, pero dito naka-off na. Okay na siya. Volume din. Okay na rin itong loudness. Yan. Okay na rin itong kabila. Madumi yung ano. Ano kuya?